Okay, may gabi ito na, no? Arigata sa atong Bible study. No? Karong gabi na, ang atong Proverbs is already Proverbs 21:17. Kanya, mao na atong uluhan no? Sa atong mensahe karong gabi na, o atong Bible study karong gabi na. The fate of the pleasure lovers. Kung sa Cebuano pa, ang sangputana, no? Sa kaning mga mahigugmaon sa kaning pleasure, no? Mga kalipay, hugoy yung banta. So, unsay samputanan, unsay dangatan nila. So, hopefully, no, makatabang ni sa atong spirituhanong bahin sa atong kinabuhi. So, karon ang atong outline, of course, na atong proverb. No? Una gina, no? Then, tutunan different versions of Proverbs, 21:17, and then followed by 3 items nga akong i-prepare. No? Una is, pleasure lovers are doomed to poverty. So, paingon sila sa kapubrihon, makawadon. Kanya, pleasure lovers cannot please our God. Dili makapalipay, makapahimuot sa atong Diyos, ang mga pleasure lovers. And then, they are doomed to suffer in eternity. And then, the last is reflections. So, again, they are doomed. So, paingon din sila sa pag-antos sa may katapusan. So, sige, ato natas itong proverb. Ang unang version of the plan is kinisang sa Doe range. It says here, so verse 17, 21:17, he that loveth good cheer shall be in want, and he that loveth wine and fat things shall not be rich. So, medyo kansa, no? Old English ang gamit, no? Loveth. Ito, nahigugma ko ng good cheer. Good cheer ang gamit niya. So, sa kayo pasabot ng good cheer, no? Unya, shall be in want. No? Magpangita siya, no? Pinanglan siya. He who loveth wine, itong nung ganahan kay bino, very fat things ay ang gamit, no? Matambok, nga butang, dili ko no madato. Very, medyo pandili kayo sa tringduway range, no? Dili kayo sa as clear as katong sa ubang mga versions, no? So, dire siguro, no? Kanang magsigig-lipay-lipay, hindi no? Mabot sa panginahanglan. Kaya katong pagkubog-hubog, dili madato. Ang katong nung ginagawa mga tambok na butang, dili na madato. So, I don't know, no? Kung pasabot niya ning fat things, mga butang, mga maayo kayo, or something else, no? Para sa tas lang versions. Or sa English Standard Version, whoever loves pleasure will be a poor man. He who loves wine and oil will not be rich. So, dire, nakita na to ang gamit niya is kining lover of pleasures, no? Kasi siya who loves good cheer. So, dire, pleasure. And then, instead of in want, niya may mo siyang pobre nga tao. Na kato ko nung mahigugmaon sa bino ug oil will not be rich. No? Wa kay ko mo makadwil aning usaning oil gid yung kasabot, no? Kay kining oil siguro mga kanang panggamit nila sa ilang no? Maybe like sila pa now, like olive oils, no? Para sa ilang mga pagkaon. Mao baka na siya nailaing nga version na later on nga medyo lahi ang term. Pero anyway, I think obvious naman siguro nato, no? Na kini siya nag-involve ni siya og kanang things nga makalipay. Huh? So, kining lover of pleasure mo sila, no? And then about dire, no, nga kini siyang dili madato. So pareha ra gyud giri phrase lang niya ba, no? Gi-rephrase niya ang una pero murag na siya gahimong sample, no? So, kanang for example, a poor man, dili gisa dato, di ba? So, gi-rephrase lang niya. And then, ang pleasure, isipsify lang niya, na? Wine and oil. So, I think mas familiar siguro pa, kana siyang bino, no? Kanang mga tao nga palahubog. Before ko mo proceed, nakita naman ito kanina sa itong title, no? The fate of the pleasure lovers. No? So, any concrete example na relate nato ang nga verse? Nabatay mga I'm sure na natay siguro yung mga observations in life
or maybe experience in life na kung lover of pleasure ka, lisod yun ta madato. No? Tendency mapubre. So, doon na ba yung mga examples? Palihog share. I hope makashare mo. Sir, kanang sample, sir, ha? Sige. Share ka, sir. Kanang base, sir, nga, instead na ang normal nimo ginabuhat, sir, kay musakay ka og jeep, sir, nga kay kuan man, sir, kanang nagdali ka nya dili ka ganahan nga mo kuan mo linya, sir, ba sa taas nga queue bitaw sa terminal, sir. So para di ka maglisod, magtaxi ka para madali sa ka, sir. So mo na nga, instead na magamit pa nimo imuhang kwarta, sir, para ma-save bitaw nimo, sir, pila pa ka days nga magamit nimo for commute, di magasto hinuon, sir, ba. So mo since lover man kag pleasure, sir, so magkalisod na hinuon ka. Okay. Lang, sir. Okay, sige. Thank you, sis. No? Thank you, sis Rita. So, nindot tong example po, no? As simple as that ba, no? Instead of queuing, okay, pag di ka kanahan mo linya, ato na lang ka sa taxi. Although mahal kayo, dako ay diferensya. No? So, di ako landaan, sabi nag-limited imong budget, mahupan yun, no? Mahupdan dahin ka sa imong budget kay kung saan imo manggi spend na to. So, marang nalagay ka, no? Kanang naay nag-epekto, no? Nga kung ganahan jud kag kanang hayahay, sa hayahay, nagitendency po nga mapobre. Yan sa late na ang pagmahay. So, napailaing mo share, napailaing mga ma-input ninyo nga samples. Pero practical man kayo siya nga mga verse po, no? Doon na ba yung mga salwisay, mga expression, quotes, no? Mga quotations kung sometimes related to this. Na ay na mo add. Lakasan mo lang. Ubus-ubus biyaya. Bukas na katunang. Okay. One day millionaire. Kanang gitawag one day millionaire daw, no? So, ubus-ubus biyaya, bukas tunganga. Okay. That's a good example also, no? Na uban nga na mga blessing and then murag doon na yun, the same day. Then human wala na. Unsa pa? Napailaing mo share? Baka meron pa kayong mga ano dyan, examples. Mga practical examples in life. Wala na? Sige. For example, no? Kanang mga tao nga di ganahan mo tuog eskwela. Kanang eskwela tarong. Diba? Kaya kapoy man magtuon. Diba? Kapoy magtuon. So, gawasan na. Dilo ka human. Unya, lalag palainom pa. Di siya madato. Diba? Kaya, lisod man manginabuhi kung wala kay grado. Not unless siguro kung nakayuta, trabaho lang ka, bisan pa gani, no? Uban di pa gisa ganahan mo trabaho sa yuta kay kapoy. Mas maayo kung dali-dali lang, no? Mas dako kita dayon. But après di man gyud na siya no? Mga tao kung magtrabaho sa yuta, dako ba gyud siya makita, no? Kung palang kapoy lang yun. No? Pero muna, dili pa miskwela, magsige pag-inom, or barkada, for example, diha pang kalingaw-lingaw, diha, no? Then, naka-expect yun ka, kana sila, lisod yun, mabdato, pobre yun. So, kana lagi, no? Dili ka ganahan mo pag mga lisod sa kinabuhi, dili yun ka madato. Nasa Tagalog pa no? Lang, pag may tiyaga, may nilaga. Yeah? So, kung magkamot ka, sana kalungag, ganun yung matula, nilaga, nakay makaon sa lisay. So, ayun, kung bang kayo siguro nyo siya, no? Kaya siyang practical na po kayo ni, kay bawag itaan ni sa atong ordinary life. So, ato lang tanawang different versions, and later on ato extend to up to the spiritual level. So, kini siya physical gyapon ni siya, which is very obvious. Kita na ginato ni sa itong mga mata,
na na yung mga tao nga magsigi og kanang lingaw-lingaw lang, sige inom, buntag sayo gainom na bigyan ka kita nga madato sila. Naobserbahan ako ni sa Japan, kaya mga Japanese in general, dili gid sila wala sa kayo mga pobre ba. O dili pero totally nga dato tanan. Pero nakita na ko nila bisag tiguang nga trabaho gyapon. Mag-map sa supermarket, bisag kanang tiguang na biyan kanang sa iyang kana kining retirement age ba. Obvious man kay sa iyang itsura pa lang. Kanya nay pamildo dili man pud wala gyud sila bisag minom-inom. In fact, naganay tao nga nasa 5th floor o 4th floor sa atong apartment nung invite sa ako tuon ko kay ginom ko beer sa taas. Nga ako di man ko tigkan tudana so wala ko ni kan. Pero sila mag-inom after work na. Gikan sa para magpa nila kanang trabaho sa guli kan kana siyang inom-inom sila lang dito sa ilahang kwarto. So lahi sila kaysa sa kasagaran sa mga Pilipino at obserbahan na bisag buntag sayo magsige nag-inom. So hindi ka ka-expect nga ang mga Pilipino madato. Although na yung mga dato, pero kanang mga dato nagpugi gina. Nagi na grabe nga panpon nagtuon o sa padiyang mga either different endeavors ba. Una sila nga kana siyang nadato sila. But even ang mga dato kung maabot ng time nga kini ganahan sila nga lingaw-lingaw na lang, dali gyud kay sila pud mapobre. Hindi kasabot nga dato na dili sila mapobre gyapon. Because ang lover of pleasures man will be a poor man. So one version will become. Let's see. So dire whoever loves pleasure will become poor. So makita na to nga will become posible nga dili gyud siya poor at in the first place. Pero tungod lang sa iyang gibuhat nahimo siyang pobre. Posible sad. Posible nga bisag pobre ka, ning kamot ka, madato po ka. So dire ang nagamit niya nga oil is olive oil. So sa ilaha murag treasure mo po na nila nga olive oil, no? Daghan nagamit sa ilaha. Pero ingon dia kung ganahan lagi ana, no? Wine and olive oil will never be rich. So di lang ko ma-relate kung saan na siyang kanang olive oil. Wa koy time pag dig deeper, but basta naamoy ko na no. Namoy na research on this, how come ganahan ang tawag olive oil. There is kining new revised standard version Catholic edition. Whoever loves pleasure will suffer want. Pag-anto siya kawadon. Whoever loves wine and oil will not be rich. So balik-balik yun ang will not be rich. And then there sa New King James Version, he who loves pleasure will be a poor man. He who loves wine and oil will not be rich. So dili ko nung madato gyapon, no? So klaro. American Standard Version, he that loveth pleasure shall be a poor man. He that loveth wine and oil shall not be rich. So balik-balik yun shall not be rich, no? They will not get rich. The one who loves pleasure will become a poor man. So become ang gamit niya, no? And whoever loves wine and oil will not get rich. So muna'y sa Hallman Christian Standard Bible. Dito sa New American Standard Bible, one who loves pleasure will become a poor person. So will become ang gamit siya, no? And one who loves wine and oil will not become rich. So, dili mong become ang gamit ang rich, no? Pero the same idea rin po, no? Dili madato. So, again, pwede bisig dato kadaan, dili ka magpabiling dato. Kaya mahimo man kang pobre. There is a International Standard Version, hindi pleasure lovers become poor. Loving wine and oil doesn't bring riches. So, lahi sa kaning sa ISV. Loving wine and oil does not bring riches. Pleasure lovers become poor. So, I hope ano kay sa tong title sa ganina, no? The fate of the pleasure lovers. Sa New American Bible Revised Edition, the lover of pleasure will suffer want. The lover of wine and perfume will never be rich.
So man no, ang wine gigamitan niya og perfume diri sa nabre. But wine is always there. Nakita to consistent yun ang wine nga kana siyang sa different versions even sa Douai, no? Pero diri sa kanang gi-attach niya to wine usab-usab, no? May perfume, may olive oil or oil. So but again, familiar ka nato kini siyang lover of wine. Okay, so I don't know napabamoy kwan namoy ika-add sa atong mga examples kanina. Sinamoy mga nindot nga examples na observe ninyo or ingon man na experience ba? You can say nga tinuod yun, no? Kini siyang nginani. Wala. Okay, so there is a NLT. So those who love pleasure become poor. Those who love wine and luxury will never be rich. So lahi po diyang term, no? Luxury. So dili lang naka-specify siya sa naka-specific to oil. So again, I think ang oil gyud ang mo pinaka siguro kay mo may common sa different versions, but if you notice consistent gyud ang wine. Before ko mo adto sa no? Ngano ka nga ang wine dako gyud murag factor, no, nga makapobre sa tao. Namoy ka share na ngano ang wine kay mo'y consistent man gid siya, no? Ang uban nalain man ba kinilang wine ngano nga ang wine makapobre man o dili makadato sa tao kung ang tao lover of wine. Unsa? Ingon nga lo maka-addict, addicting, no? So agree ba tana, no? Unsa pa? Sir, kanang ang wine is considered an alcoholic beverage man sir sa. So kuan sir, kung moinom man kag wine apart nga mugasto ka sir nga dili unta necessary sa imuhang budget kay kanang malib bitaw siya sir sa imuhang kanang malate na hinuon kasi trabaho kay hubog ka or kanang madisgrasya ba hinuon ka or ginana sir ba, so it's still part of pleasure sir since dili man siya basic needs nimo sir and dili siya kailangan nga kanang mupadayon imong day-to-day life with that kind of kuan sir ba ilimnon. Okay, so thank you sis Erika, no? So yeah, I think daghan tong points lagi di mention, no? Na ingon ni Bradong gasto sad niya di na makatrabaho ni hubog na so purdoy gyud. So yeah, pare-pareho mo gi kan gid po ni ka, no, ni sis Erika. Ana pa ilain yung angle nga makita unsay epekto nga nung wine makadaot man, no, dili man makadato sa tao. Actually kita yung panghatag okay ko siya, no, masinablan tayo madugang, no? Thank you sa mga inputs, no? Brodong ug si Erika. Of course si Malo, no, kaya addicting gani din na kamo trabaho, no? Sige nila kag tambay. Mura na siya og kan kana siyang ma-addict ka og kanang ma-addict ka sa for example na ako ka classmate sa una nga na-addict sa dama. So high school pa mi din na mga eskwela nagsigig dama. So kita ni mo wa gyud graduate, no? Anya mo na pobre yung resulta. So si Kay nya di na ka make og saktong decisions. Mas dali mailad. Okay, so thank you, no? So sunod na, no, di na kay na mong gugoy pan sa imong wine nanay sa imong mind subla na kaglaing spirito. Yeah, most likely strong decisions. Okay? Yeah, ang kuya gyud katong like ingon ni Sis Erika ganina, madisgrasya. Di ba? Daghan kaayong mga hubog nga nag-drive and then patay. So, di gyud madato. Kay nawagtangan pag kinabuhi, no? And kato siya I think mas bugat to siya nga kanabutang murabag effect, no, nga it will cost your life, no? Pero katong uban pwede na to, for example, kung mahubog na tendency nga mangisog, no, magwala unya maka ba siya, no, makapatay ba siya or
makaguba ba siya mga butang, angay niyang bayaran. So, kan gyud siya kana siyang kana siyang makadaot gyud sa tao, no? Dili gyud siya makahatag og kayuhan. Nako dati usa ka igsoon sa na, although dili siya wine pero sigarilyo na siya. So I think that pareho rin nga aspect, no? Wala mo siguro sigarilyo dire ba. I think the idea is the same, no? Sa una sige siya og kana siyang sigarilyo before na Christian, no? And then sa na Christian na siya, hunong niya yang pagpanigarilyo, no? Unya ningon siya nako karon sir, sa una ko no, wa gi sinsiyo nga mahabilin kanunay. Kay siyempre kibawi ka ginagmayra sinsiyo pag sigarilyo mahabilin. Karon nga kana siya nga wala na siya manigarilyo, yang murag dako nga garapon, no? Murag sudanan na napuno sa mga sinsiyo na. So kita na to kana lang nga simple kan ba, no? Nga kung mahilig siya manigarilyo kay usama po na sa murag ikalipay nila, no? Pati sinsilyo wala na. Pero sa diyang wala na si manigarilyo, napuno tong yang dako nga garapon sa sinsiyo. So diya makita na to diyan, no? So sigarilyo kuan na siya medyo brato compared sa wine. Diba? Mas brato siya kaysa wine. So all the more nga mapobre jud ka kung sige ka og naka sa inom. So I hope nakuha na tong point there, very practical kayo. I hope we learn from this and people unta will also learn from this, no? Kay lisod biya gyud silang pasabton pod, no? Anyway, ari na ta sa atong kini, no? So based atong mga examples kanina, doomed to poverty, kay klaro mo tong verse, no? Like this one, no? Let your lovers become poor, loving wine and oil doesn't bring riches. So I think panakaitana. Dugangan lang ako na siya a couple of verse. For example, there is Proverbs 23:19 to 21. Dunay piece of advice si Solomon, no? So, hear my child. So paminaw ako mga anak, no? So, actually mga listeners ikasabot niya ng my child yan, no? Hindi ang anak niya. And be wise, no? So, dapat manggalamon mo. And direct your mind in the way. So, murag ipunting ng mga hununa sa saktong paagi. Do not be among wine bibbers. So, nasa ayaw mo pag apil-apil sa mga palainom. Or among gluttonous eaters of meat. So, uban yung pipong sigid kaon. For the drunkard and the glutton will come to poverty, and drowsiness will clothe them with rags. So, kibaw kita, no? Kung example, drunkard, no? Hindi siya na, kung di man mangisog, batulog, gina. No? Kung ang drowsiness, sorry, kanabitang magduka ka or maglaing pumati, eventually mag-hitlot ka drag, no? Trapo na yung isulob, kung sa pakag matulog ka. Okay, again, ang drunkards normally awake siya, pero later on matulog na. Kana, mas okay na siya kung kaysa katong mangisog pa. No? Nakoy na encounter na, no? Di siya mangisog, pero matulog lang. So, kung nga ang situation, mapobre yun kay sumay kanon, no? Kung dili ka mo lihok, no? Matulog lang ka. Diba? So, eventually, no? Magsulob ka o burag trapo. Mga gisi-gisi, hugaw na, di na malaban, ito pa. May lang ganitag tutob niya. Basin pag mabuang ka, nang kita ka ng mabuang, no? Nga hugaw na yung gagi sulob. No? Klaro yung trapong para nagagayaw ka ng namilit ang buhok sa yung hugaw, and then ito, yung sulob, ito hugaw, labaw pas trapo. Okay? So, I hope nakita natin yung tambang ni Solomon, no? Na yun niya, kapag mga palainom or kapag kusog kayong ng sige lang pagkaon, will come to poverty. There is Proverbs 20 verse 13. So, i-connect ka matulog, no? So, do not love sleep, lest you come to poverty. Open your eyes and you'll be satisfied with bread. So, muna itambag po ni Solomon, no? Ayaw ko do not love sleep. So, sa'yo pasabutan ni Dilan tamatog. Any comment on this? Di na ta ka na matulog, ani? Or nasa ilaing pasabot lang?
na mo'y idea. Na may daga di matuog ba? Okay, so, comment diri siya na, ingon do not love sleep, dili do not sleep. Sige, thank you. Yeah. Kanang kaya, tulig, pasabot yung do not love sleep. Kanang kung ganahan yun yung matulog. Ganahan yung matulog. Hindi ganahan matulog, ayaw ko nung ganahan, ayaw nung dili mong ganahan matulog kay basin mapubre mo. Now, napoy uban nga, sobra na pod nga di na gyud matulog. No? Di na matulog tungod sa paningkamot pod. Pero mabot nga po nagpa-poverty sometimes, no? Kung mabot ng panahon nga bawian na siya. Bang paningla na siyang lawas ba? Okay, paningla na sa lawas na. Dako po kayo na gasto. No? Doktor, tambal, hospital, diba? So, kinanglan po ginato ang sleep. Kato lang nga, kanabang na sinay angay buhaton, matulog lang. Dili na mga angay buhaton na pwede nga mapagkinabangan, wala, natulog lang. Ako wag mahimo. Kapobre gyud. Okay, so ayo klaro na siya na kining pleasure lovers are doomed to poverty. So mo ni siyang sa to, murag sa practical aspect sa atong kinabuhi. Now ato ta sa kani siyang atong i-extend further, no? Kay dili lang kutob sa diha, no? Sometimes mayong tang Christian ako okay ra ko. Pero even Christians kailangan gyapon ani siyang lesson, no? So, diri sa sunod nato, pleasure lovers cannot please God, no? Dili makapahimo sa Dios daw. So, unsa may mga unsupporting verses nato ani? Usa ana kanang even no, as simple as this ba? Na ingon ni Christ, do not think that I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace but a sword. So katong nag-attend last Sunday, yung first verse nga akong gitubag, no? Matthew 10:34 to 39. So Kristo rin nga ayaw ko no pag-una, nangyari ko pagdalag peace but a sword. Of course, sword dili kasabot nga literal nga espada. No, gamiton man ni kanunay sa mga Muslim nga si Kristo kuno nagdalag sword. Dili peace ang gidaan, si Muhammad may nagdag peace. So dili kasabot ana kay dibaw gyud ta nga ang sword dili literal nga sword, no? And then si Christ mismo gigamit niyang sword beneficially, no? Katong giputlag dunggan si Malcos, manggi pangani kana siyang yang gihil. So instead nga yang gigamit ko siyang pag patay sa mga kontra, wala gihil pa niya ang giputlan og dunggan out of the sword. So wala gyud, no? Sa verse 35, for I have come to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And one's foes will be members of one's own household. So, muna siya mahitabo nato kung kita musunod ta kay Christ. Ay tendency nga, people will, ato mismong kapusot ka pamilya, mukontra nato. Nga, kana kung lover of pleasure ta, di kita ganahan makontrahan sa atong ginikanan, sa atong mga kapusot ka pamilya. Di ba? Kay, siyempre, no? Kining makontrahan ka, di man alam, di man nindot ka paminawon. Di sa na mayo o kansa ato, no? Pero, muna itambag ni Christ, verse 37, whoever loves father or mother more than me is not worthy of me, and whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. Okay? So, yung pasabot lang ni Cristo Dre, so we have to prioritize Christ. So once we prioritize Christ, unsa man, dili gid na mukontra man gina labi nagwa kasabot ang atong kapusot ka pamilya, mukontra nato. So naanay tendency karon nga mubiya ta ni Christ. No, mubiya ta ni Christ, dili ta ganahan nga mo take up aning cross. Kay taking up the cross is opposite of katong loving pleasure. Di ba? Kay cross gigisgutan dre, dili po ni cross nga literal gyud, no? But kanang mga suffering ang ipasabot dere. Ba? So ang mga pleasure lovers, they do not like to suffer. So this na ganahan mag-suffer. Mabitaw nga tendency gyud nga give up na si Christ because dili man lalim ang pagsunod kay Christ. So I hope nakuha nato na siya, no? Dire pa lang sa aspect nato na yung mga na-Christian na dili ila kayang i-sustain lang Christianity because kini silang they still love pleasures. So
of course dili makahimuot kas Ginoo kay nga naman kung siya kung dili ka mo take up sa imong sa cross o sunod ka nako dili ka takos alang ka nako. 39. Those who find their life will lose it, and those who lose their life will, for my sake, will find it. So, pasabot ni Christ, kung kita, for example, no, wala ta gidisown kasi kung papusot ko pamilya for following Christ, technical, parang figuratively, we lost that life. Itong life nga pleasurable. No? Kaya, isa mo ganahan makontrahan sa itong ginikanan. Di ba? Isa itong makapusot sa pamilya. As much as possible, kita ganahan na. Pero, once nga mo go against sila sa ato, because we follow Christ, then technically, we lost that life. Huh? We lost that life. Pero, kung na-lost na itong life, because of Christ na, we'll find it. Meaning we are assured of another life na mas importante. Diba? So, katong mga itong pleasure lover, ilang yun ang i-give up si Christ rather than ilang parents, no? O ilang mga kapusot sa pamilya. But, resulta na, they will lose katong real life na di-offer sa Ginoo nato. Okay? So, I hope dili unta nga na ang atong mga kita, if ever naapataan ni nga mamili ta between sa atong ginikanan ba, sa atong kapusot sa pamilya, and God, I hope atong i-prioritize ang Ginoo because mo na gitumbang ni Kristo. We will enjoy life. Actually, dire pelandaan, i-bless kas Ginoo, napay blessings niya afterwards, katong eternal life na full of happiness. Okay? Sa laing verse, dire, ingon ni Paul, you must understand this, that in the last days, distressing times will come. So, doon na yung mga, maabot ng mga adlaw nga, na makasagmuyo, dili maayo. Ano man, for people will lovers of themselves. Okay? So, people are lovers of themselves. Meaning, dili sila ginahas Ginoo. Ang ilaha lang gusto ilag yung panunay nga ipasunod, yung sundon. Lovers of money. So between sa Ginoo o sa pag-serve sa Ginoo kining pagmitag kwarta dili mabalance, no? Unsay puro na lang sa kwarta wa na sa Ginoo. And then boasters, hambog, arrogante, abusive, no? Disobedient to their parents, ungrateful, unholy, inhuman, implacable, slanderers, profligates, brutes, haters of good. So next ano yung verse 1, no? Verse 4, nadubli na verse 2. Treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God. Holding to the outward form of godliness, but denying its power. Avoid them. So makita na ito rin ang uban, murag na aga pakita sa Diyos nun. Okay, outward form of godliness man. So murag na aslay sa Diyos nun. Pero, mabot na gani panahon nga mamili ka, ang Ginoo ba imong sundon or ang tao, you would rather follow God. Follow daw katong sa tao. Kay kung lovers of pleasure ka, di ka ganahang malain ang mga tao. Malain ba? Pero, in that way, yun dia, dili na po ka lovers of God. No? So I hope ato na siya hununao, no? Because kung kining lovers of pleasure, palikayan gani, no? Avoid them. Therefore, dili gid siya makapahimuot sa Ginoo. Diba? Next, there is sample. Si Moses is a good example. No? Ngayon niya, katunidako na siya, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. So, kung lover of pleasure pa ni siya, kini si Moses, wala siguro angay pagkang pangitao. No? Imagine, God, naanan mo ang apo ka sa king of Egypt. No? Di ba mga privileges, unsay mga kabuhong, unsay mga naa sa Pharaoh, nag-enjoy po ka. No? Pero, ni-refuse siya. No? Wala siya patawag nga kansa ng murag apo siya sa Pharaoh. Choosing rather to share ill treatment with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin. So, makita na to nga we do not know exactly kung unsay paagi sa mga Pharaoh, pero it could be nga dili ko maayo ang iyang pag-treat sa mga tao. In fact, nakita man po na nila nga gi-maltreat nila ang mga Israelites. Di ba? Gi-maltreat man na nila. So, diha tandaan,
kung naasa dito sa side sa Pero, so in a sense, nag-maltreat po siya sa mga people of God. Kaya, kato, kung maltreat siya, daghan sila mahimo kay, siyempre, ang mga abot atong trabaho sa mga Israelites, paingon biya nila. But kung nakuha ko siya kaning fleeting pleasures of sin, kay, kung dili maayo ang paagi, or bisan pag nasin kaapo sa mga kalingawan, kanya, mas maayo pa kuno nga, muambit siya sa kaning mga pagdaog-daog, pagdagmal sa katawan sa Dios kaysa kini kunong lumalabay lamang nga kalipay na mabuhat gikan sa sala. Gani sa verse 26 siya, he considered abuse suffered for the Christ to be greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking ahead to the reward. So kini siya magkita ni siya angay nato hinumduman nga as Christians mo step up ta murag mo saka tagamay. Dili kita pareho dapat sa mga tao sa kalibutan nga dili nila Ginoo. Kita dapat dili ta pleasure lovers. So pwede ta dapat nga lover of God ta. So kini bitang ang wealth ng kalibutan na okay man na siya, wa man taning yung sayop na, but much better gyud ang kato siyang katong reward niya sa Ginoo. Okay? So I hope sa atong pagka-Kristiyano, doon natay murag natay dili ta mo stay sa atong comfort zone. Nga kutob na lang ta diha. Anyway, naabi tay naaraman o kiraman, no? So ato sang tagaan ang Ginoo. Tagaan to siya ang panahon, no? Otherwise, mura tag naagapon sa pleasure lovers sa gapon ta, no? Mura comfortable naman ko diri. Diri lang ko, di na ko mo mahatag pag extra time para sa Ginoo o mo suffer with God, no? So I hope we look ahead for the reward. Si Christ mismo po, no? As Christians, expected po ni. Sa blessed o malipayon ko no katong tao nga mo daot ninyo. Kung daoton mo sa mga tao, ilutos mo. Sa kung consulting sa kung sa klaseng mga dautan, bato kaninyo nga dili tinuod on my account. So always yun na on my account, meaning account ni Christ. Kato ganina sa Matthew 10 mo gyapon nga you lose life on my account, no? Because of me, and you will find it. Nga siya, rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. So kini siya, di kinato ni siya makuha. Kini siyang reward. No? Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. Di nato ni makuha kung labors of pleasure pa ta. No? Kaya nga naman, di sa may ganahan kung sulti ang dautan. No? For example, magwali ka. No? Na kay ibitahon o mang-invite kay Bible study. No? Di ba? Na yung mga tao nga outright lang mabalibad, nga maglikay-likay pa. Diba? Kana dapat mo imong istorya nga di mao, dili gid maayong paminahon, no? Dili gid nato na maayong ma-experience unta, no? But if you are not lovers of pleasure, kayahon nato na, no? Kayahon nato na. And we have to look forward to kani siyang reward, because someday kana sila, they will suffer in eternity, no? But kita, we will be blessful, will be happy in eternity. So muna itong naon ka ng reward. There is no? Si Christ na no? Enter through the narrow gate, for the gate is wide and road is easy, that leads to destruction. So katong mga pleasure lover, asas na tayo are less destruction. Okay, nindot man to. Sayon raman to. There are many who take it. For the gate is narrow and the road is hard that leads to life, there are few who find it. So, kani hard. Di na bang taganahag lisod. Daghan kayong mga padron nga murag kita itong mga generation uban murag dali kay mo give up. Dili ginahan mo suffer og kanang mga hardships. So kung kita sa Christian na tayo nga na gyapon ta, delikado na siya nga igsoon. Okay? So kini again ang makasulot ani narrow gate katarag yung dili pleasure lover. No, kay pleasure lover ka, di mo ka ganahan ani. Kay lisod man.
no, na may mas maayo pero na easy road that leads to destruction. In fact, daghan sila dito. So the more the merrier. So ganahan po ka mo join dito. Kay lovers of pleasure man ta. But as Christians, we should not be lovers of pleasure but lovers of God ta. And if we are lovers of God, medyo dili gid easy nga life, no? So muna nga dili gid pwede ang both, no? Nga lover of pleasure ta at the same time lovers of God ta. No? Muna nga you cannot serve God and mammon at the same time. Okay, so last, no? I don't know na ba mo ikadugang ato? Sinamoy i-add pa? Either sa first item or second item. First item, wag na naman na contribute ato. Second item, basi namoy something to share? Wala? So, sige, atong padayon na siya, no? So, nga naman siya nga, paano? Kana siya nga, they are doomed, referring to the lover, pleasure lover, no? They are doomed to suffer in eternity. Okay? So, sa ato palandaan dire, no? Sa katong practical aspect palandaan na to, klaro kayo nga, kung pleasure lover ka, mag-suffer ka sa poverty. In other words, negative ang effect. Now, we should not lose sight nga doon na ba na siya mga epekto pa. No? Once na pobre ang tao, doon na pa na chance po nga manghimo sila nga dili mao. Diba? So, they will suffer in eternity. Of course, naman tayo example si Lazaro, no? Nga, pobre siya, pero wala siyang buhat o na siyang dautan. No? But in general, mao na ang buhaton sa tao. Mapobre na gani, magkalisod na gani, they will do something bati. Kanya, ang ilang justification is kato ilang poverty, no? Ilang kawaton, para sa ilang pamilya, and so on. So, kana dili na siya acceptable to God, no? So nang bantayan ni siya because once mapobre ka, dunay tendency. Ako sa dunay tendency, dili man nga totally good, no? Tendency lang na siya nga we will suffer in eternity. So, musugod ko dire sa no? Yung dire ni si Ogor, no? Yang hangyo, no? Remove far from me falsehood and lying. Give me neither poverty nor riches. Feed me with the food that I need. So muna yung hangyo, no? Dapat ito, di na siya mamakak. Di na siya mamakak. So sana sa dapat itangtang po sa mga Kristohano, no? Because dili mo na siya makapalipay na to in eternity, no? Kanya, ipatangtang po nung no? Sa ayaw kung tagaid kapobrihon, no? Tumang kawadon, wa po siya nangandoy nga datuon siya eksakto. Ang harang di pangayo is kana siyang our daily bread, no? Nga feed me with the food that I need, no? Nga nganong hangyo siya na kaya siya or I shall be full, no? So meaning busog siya, kay dato na kay siya. Ang tendency pod you will i-deny niya Ginoo. No? Especially ka ng mga rich countries, di-deny God. No? Unsa po may ampuan na mo nga naa naman ni. So, muna nga, tendency, hindi na silang ilang Ginoo nun. Kung sobra po kadato. And say, who is the Lord? No? Mangyala, kisa mga Ginoo. Diba? Even si Nebuchadnezzar, one time, diba kita, ang Ginoo may naghatag niya power. No? One time, nagikuan siya, nasa sa rooftop. Minsan, dili ba ang akong gahom, akong might or power may nakahimo ani? Nalimot siya ang Ginoo naghatag ato. So moto nga gitagaan siya og something more parusa nga bitaon lang siya og murag bitaon na siya mga sagbot, no? Yang tiil niya nga wala nay tiil og tugtamot nga wala nay nilkater tinatag-asa mura na og kanang hayop, no? Kanang pupos mga hayop, kanang mga langgam uban pa. Anyway, mao na iyang no nga there's a tendency sabi nga sobra ka kadato malimot kas Ginoo. For I shall be poor and still. No? So mapobre siya, mangawat mo siya and profane the name of my God. So may tendency nga batayanan ka ito kay kung hindi na makontrol to siya, mapobre sila at kung nagsige itong lover at pleasure lover mapobre, maabot aning nga butanga, no? Mangawat, manulis, uban pa.
unya mapasipad-an na kuno ang ngalan sa iyang Dios. So nindot kay ang prayer, no? So I hope ma-realize ato isa ba although practical to ganina, pero it has to do na siya dakong bearing po on how we will spend our eternity. Dako kay siya bearing actually. Dire sa 1 Timothy 5:5-7. Ingon ni Paul ngadto kang Timothy, no? Yang advice para kitong sa tabangan ng mga widows. No? So the real widows left alone has set her hope on God and continues in supplications and prayers night and day. But the widow who lives in pleasure is dead, even while she lives. So makita nato no nga for example, again ang context is isa tong tabangan dili no ang tinuod nga widow mo tabangan katong wala yung mga anak nga magkutabang niya no. So nya age 65 ata to or basta ka ng real widow. Tabangan to siya sa church. Nya katong mga naay mga kapusot ko pamilya pa nga atiman niya, dapat sila yung atiman. Okay, you have to exercise also their Christianity para sa young widow. So katong mga real widows yun, tabangan to niya. I-define rin sa real widow. Katong mga kanunay yun nag-hope in God. No? Padayon siya sa pagampo and so on, night and day. So in other words, pinarong. But the widow who lives for pleasure, so balo to siya, pero wala, for example, balo siya, sige nagmadyong. Okay, labang pleasure siya. Dili na siya, siya buhi pa siya, pero dead na siya sa batas Ginoo. So give these commands as well, so that they may be above reproach. So, kibaw na kita because this is written to Christians or to Timothy, this affects our eternity. Imagine na, bitawag na siya patay, samtang buhi pa. So, dili na siya yung physically dead, but is actually spiritually dead. And kung mamatay na siya physically, doon dito siya to suffer in eternity. So, I hope nakita na the point. And then, there is kani mga dato ni siya, nag-condemn ni James. Nagpadato in the wrong way. So, you have lived on the earth in luxury and in pleasure. So, mga dato gani nga daotang binuhatan, ilang kinabuhi in pleasure gina siya. You have fattened your hearts in the day of slaughter. So, dili man gid siya panghihawon physically, di ba? But ang kasabot ni Paul ani James is sa panahon nga sa paghukom. So, murag ipatambok lang kasi na for the day of slaughter. You have condemned and murdered the righteous one who does not resist you. So, dato, nindot kay laki, dato siya in luxury. Kunya, kung sa'yo gusto, So, wine, women, and song, pwede na diha, pwede in pleasure. Pero again, na-obtain nila in the wrong way, hindi lagi patambok kung makasing-kasing for the day of slaughter. Okay? And then, dire, Paul Yapo kay Timothy. But those who desire to be rich fall into temptation and a snare. So, sa ako nanging dili man gyud sayo pang dato kay si Abraham dato man, si Solomon dato, pero na ang tendency ka ng temptation. Si Solomon bitaw kay kadato daghan siya mga babae, napan di siya na nadalagi siya sa mga babae niya. So, muna nga gitaw siya temptation and snare. Nga, dia lain pa, ma-fall into many foolish and harmful lusts, which drown men in destruction and perdition. So, diha kaning mga dagang kay mga dinamaayo, Ilang mga pangibog, mga kadaot. Yung diha mo na makalumos nila, diha sa kadautan. And then, for the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and purged themselves through with many sorrows. So makita na ito din, na kato ko ng mga lover of money, hindi lang siya exempted ang mga Christians. Kaya hindi rin, some have strayed from the faith man. Meaning, na ay mga Christians gihapon sa panahon ni Paul na instead of lovers of God, lovers of money. Kay lovers of money man sila, yung diha, nasaag na sila sa pagtuo. Mabiya sila sa pagtuo. For example, in their greediness. So, for example, kining greediness, kanang gusto gini mo nga naakaani, gusto ko ang ani, ana. Di ba, na-tendency nga, bisag adlaw tigsimba,
di na kamusimba kay nang imong giuna kini siyang kining imong greed nga i-satisfy nimo. Diba? So expected yun na nga mabiya kas pagtuo and you will suffer in eternity. And we have to note nga nga first themselves through with many sorrows. So dili gid siya totally nga kalipay gamita makuha nimo. Kung ako gitusok kung daghang mga pag-antos, mga kagulanan. So normally ra ba ani kanang greediness mong God at taas kay tinguha na makuha ni hindi makuha sorrow gid no mag-uol gid ka magulanon ka muna nga mabuk na sa kanang mental health sa mga term nila na depression because dili makabot ang katong ilahang gusto nga siyempre di ka malipay and then dili ka malipay mag-antos ka and then all other mga sickness will come in. So muna dili nindot yung tambal dire no. Again, I'm not saying dili ta man ning kamot no kay sayop ang pagdato. Yang pala dire nga bisan madato ka basta wa mo biyahe Ginoo, una gyapon Ginoo sa imong kinabuhi. Pag na problema just like Abraham, no? Si Abraham sa asa sa mga adto tukod siya kihang simbahanan, no? So nga na siya kadato and then siya pa day gamit ni Christ nga example of faith, no? Father of faith. So, I hope no nakita na to nga as Christians naapagapon tayo something to think about, no? Basin we may say nga dili naman ko love of pleasure tama sa uban nga naala kanunay nagtambay, nagsige ginom-inom, disko-disko, guban pa, pero basin na focus po ta so much sa atong trabaho nga gusto tang mahayahay, focus sa atong trabaho nga wala tay panahon sa Ginoo. So muna ayaw gina siya buhata kay sayang kay ba no? Mo enjoy kaning life pero suffer in eternity. Diba? So I hope natin nakuha karon gabiuna no? Na ubay nga itong tunan. Now the ones that fell among the thorns are those who they've heard go out and choke with the cares, riches and pleasures of life and bring no fruit to maturity. So kataning parable of the sower. Tibawag kita kaning parable of the sower ang verse 15 kaning good no? That when the ones fell on the good ground are those who, having heard the word with a noble and good heart, keep it and bear fruit with patience. So I hope no kanang atong natunan karon will be mag-lead to bearing fruit no? With patience. Of course, dili ka dayon so pailog kita. Kung labor sa pleasure ka, di ka kapailog, di ka pasensyoso. But kaya no, kadungog sa pulong, with a noble and good heart, gibuhat na siya, gi-keep niya, and then nag-bear fruit. Pero katong usa, nga nakadungog po siya, unya, mulagi, ang atong kabalaka, kaya atong bahandi, unya, pleasures of life, muna yung mababag na ito, nga di nung takapamunga, di ta mo mature. Kaya, again, instead of atong ihatag, atong time sa Ginoo, tuan na tanan sa atong kabalakas kalibutan. So muna nga ma-appeal gyapon ta mag-suffer in eternity. So again, no, dili lang ordinary people, even ang Christians need also to remember nga pleasure lovers will suffer in eternity. Okay? So, kini siya katong ganina, no? Kung ibalik ni siya, no? Gipakita ni Christ din, no? If we find life, katong pleasure lover, we lose it. In other words, we will suffer in eternity. Pero if we lose our life here, kay murag, nakuhaan ta, nahukdan ta panahon kay atong yatag sa Ginoo for Christ's sake, we will find it. So we will not suffer in eternity. So I hope mo ni siya importante sa atong tagusan. Inauta, kasabtan po no, sa atong mga kapusot pamilya, makuhaan atong time para sa pamilya, kay muhatag time para sa Ginoo, nagtrabaho pa ta. But we have to note nga, this is really for our own good. Na we will not suffer in eternity. And we can save more. So, sige. My question before the reflection or some clarification na ba? Okay, maragula man. So, dahil no? For reflection, are we lovers of pleasure rather than lovers of God? So, I hope based atong study, no? Maka-assess sa itong self. Kung asa pa man tang stage, no? Napabata sa lovers of pleasure
or nanata sa lovers of God. Of course, kung naata sa lovers of God, stay faithful, padayon. Kung naata sa lovers of pleasure, dapat atong mo step up ta, mo saka ta dito sa pagka-lovers of God. Next, are we willing to suffer for the Lord rather than enjoying the pleasures in this life? Naaba na sa itong kasing-kasing, sa itong nahuna, na willing na ta. Muantos para sa Ginoo. Labi na doon na yung mga persecutions or ubang pa diha nga kulang naman akong time and so on kay naghatag sa Ginoo. I hope ato na padayon, no? And then kaysa mag-enjoy ta sa life kay definite kung dili man ta mapobre ni kalibutan kay dato na ta, but there is another problem that we have to face, kadong suffering in eternity. When Christ comes today, will He take us to heaven? Kung sanay ka na siyang maabot si Christ karon. Next, are we enjoying God's blessings but not mindful of serving God in return because we still love earthly pleasures? So I hope, no, una-una natin na siya, no? Basta nag-enjoy na tas God's blessing, pero wala na to, tagaig panahon pang Ginoo. Kaya nag-enjoy po taan ng earthly pleasures. And now, tanong, isonan, tanan, pabot yun sa love positions Ginoo by reflecting on this study na to. And I think if you've na paano niyo kanina, no, ang prayer ni Brother Bong, appealing na siya ang pag-ampo, no? Whatever lessons na atong madunggan, atong ikinabuhi, alang sa kayuhan sa atong kalang. Okay, so dahang salamat ang isunan, na natin na po karang gabi na.